Nuggets players at coaching staff nagkasagutan sa locker room at LeBron James sinabi na mas magaling si Bryce James kaysa kay Bronny James. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan, baka pwede mag-subscribe ka sa aking channel at paki-follow din ng aking Facebook page Tropang Basketball para may chance ka manalo ng Tropang Basketball t-shirt. Simulan na natin mga tropa. Let's go! Bago tayo pumunta sa ating main topic mga tropa, ay dito muna tayo sa sinabi ni Nikola Jokic pagkatapos nga matalo ang Denver Nuggets sa kanilang Game 7 laban sa Minnesota Timberwolves. Ginawa naman nga po lahat daw ni Nikola Jokic ang lahat ng kanyang makakaya upang manalo sa kanilang Game 7 kahapon. Gumawa nga po siya dito ng 34 points, 19 rebounds at 7 assists. Ngunit sa kasamaang palad maliban nga po sa kanya at kay Jamal Murray ay wala na nga pong iba pang player ng Nuggets ang nag-step up sa kanilang laro kahapon. Matapos mag-struggle ang kanilang mga teammate na si Aaron Gordon, Michael Porter Jr. at si Kentavious Caldwell-Pope. Kaya sa pagtatapos nga po ng kanilang naging laro ay hindi nga po naiwasan pa ng kanilang team na sisihin dito ang mga players ng Nuggets na nagpabigat lamang sa kanilang team, gayon na lamang ang kanilang bench na nagambag lamang ng 5 points sa kanilang Game 7 sa katauhan ni Christian Braun. Sa katunayan, hindi nga po maipinta ang lahat ng mga mukha ng mga players at coaches ng Nuggets sa pagpasok nila sa kanilang locker room. Sobrang tahimik nga po ng mga ito since hindi pa rin nga po nila tanggap na laglag na ang kanilang team ngayong season at tapos na ang kanilang kampanya. Ayon din sa isang report mga tropa ay nagkasagutan nga daw po ang ibang players at coaching staff ng Denver sa loob ng locker room. Kaya sa pangyayari nga na yan mga tropa ay sigurado na magbabago sila next season ng players at coaching staff. At kasabayan rin nga po ng pagkatalo ng Denver Nuggets ay mismong si Nikola Jokic na nga po ang nagsabing naniniwala nga po siya na ginawa ang lineup ng Minnesota Timberwolves para talunin ang kanilang team since meron nga po itong dalawang all-stars, dalawang all-defensive first-team players at si Mike Conley na pinaka-underrated na player sa NBA. Kaya napakalaking nga daw po ang kanyang respeto ngayon sa Minnesota Timberwolves. Ano ang masasabi nyo dito mga tropa? Pakikomento naman dyan sa ating comment section. Dito naman tayo mga tropa sa anak ni LeBron na si Bryce James. Ito nga daw po ang real deal ayon sa mga NBA fans. Ang youngest son nga po ni LeBron James na si Bryce James ay naglalaro para sa Nike EYBL Tour, kung saan present din ang all-time scoring leader para masaksihan ang performance ng kanyang anak. Hindi lang nga po basta nanood si LeBron kahapon dahil nag-coach din ito sa team ni Bryce. Solid naman po ang naging performance ni Bryce na gumawa ng 21 points, 5 rebounds at 5 3-point shots mula sa kanyang 9 na attempts sa 3-point area. Pero bigong makuha ng team ni Bryce ang panalo matapos gumawa din ng 21 points, 9 rebounds at 3 of 3 sa 3 si Cameron Boozer na anak ng former NBA player na si Carlos Boozer. Well mga tropa, ang batang Boozer nga po ay 6'9 forward at nagra-rank bilang number 2 prospect sa 2025 ESPN mock draft. Samantalang si Bryce James naman po ay 6'6 ang height at 16 pa lang ang edad. Pero halos same stat na sila ng ginawa. Ayon nga sa mga nagkomento, si Bryce James daw talaga ang real deal at hindi ang kanyang kapatid na si Bronny James. Nasabi naman nga ito dati ni LeBron na mas magaling nga si Bryce James kay Bronny James pagdating sa 3-point area. At sigurado daw siya na pag nakapaglaro na ito sa NBA ay magiging isa si Bryce sa pinakamagaling na shooter sa NBA. May mga fans din nga po mga tropa na nagsabi na gaya daw ng sinabi niya si Bryce daw talaga ang magdodomina sa NBA. Anong masasabi nyo dito mga tropa? Pakikomento naman sa ibaba.